28 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala ng vote buying. Okay, what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Oh, so ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Sa mga protest, ganito ha. Gusto lang, may DDS. Gusto din may naman. church. At saka syempre yung left, di ba? Gusto din naman lang kasi sila mag-presidente. Alam nyo, hindi ba demokrasya ito? Hindi ba ito padamihan ng boto? Galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na ha, para nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. Alam mo, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng Representatives. I caught your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop. Stop your kickbacks. Di ba kayo nahiya niyan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it. Kaya ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo, iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Sige, I will answer you, but you answer me now. Sino ba ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Wag. Si Bam Aquino? Not another Aquino. Sabi nyo, wala nang dilawan. Sino? Si Sharon Cuneta. Pwede, di ba? Yung marami talagang ayaw ng Sara Duterte presidency. Sinong marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban. Kaya nga, yung mga pro-impeachment. Ikaw na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, panalo si Sara. Would that be a bad thing to happen? Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Duterte administration. Then put it there in the investigation. Where is it? Well, ICI pa lang nga mag-establish na. But we're saying, di ba, moving forward, parang are we going to vote the same people in government na nakikita ng araw na? I'm just mouthing what people are saying. Hanapan nyo naman ng corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon na sure na meron ng mga contractors at engineers na were sinusuka na yung alam nila. May witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation commission nyo. No one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. The Congress right now is more corrupt than the past Congress. Of course. This is like, this one is the champion. This one gets the trophy of trophies because tinuruan nga sila ni Romualdez Dito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Takot sila. Ito, pinsan niya, sagot mo kami, boss, ha? Di sila takot. Di ba? Kaya, itong invention na ito ng insertion at insertion fee at flood control at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022.
But of course, Diskaya started in 2016 Anong and sabi niya? started to get their billions O anong sabi by niya? 2019. Tinanong siya, bakit nung panahon ni Digong wala kang ganun? Wala naman po nanghingi nung panahon ni President Duterte. Well, sabi nila edited daw ang kanilang testimony sa House. Sino may sabi? Dahil ang Blue Ribbon Committee Chairman nun, si Senator Marcoleta. Paano So, niya na-edit yun? May affidavit yun. Yun ang... Ako, abogado kasi ako eh. Sabi kayo ng sabi dyan, pero anong nakalagay sa affidavit? Di ba yan marunong magbasa yung Diskaya na yan bago niya pinirma niya? Tagalog pa nga daw yun eh. O kung English yun, siguro sabihin mo pa, hindi siya gumawa nito kasi itong taong ito does not really speak English. Tagalog. Ang sabi nila, yung notaryo daw, expired. Ito naman talaga si Congressman Redon, parang hindi naman kita estudyante. Paano naging expired yung notaryo? Yung mga notaryo is until December, ganyan. At saka you know the rules. Kahit expired yung notaryo, peke yung notaryo, valid ang dokumento ko. That's the Supreme Court rule. Naman, trying so hard naman to discredit Diskaya. Sino pa ang lalabas? Bakit daw yung impeachment ni Sara, anti-impeachment ako? Ano ba ako, uto-uto? Sasabihan ni Romualdez, impeach niyan si Sara. Ako, susunod din sa kanya, ano ko, uto-uto? O tapos ngayon, tama ako, di ba? Oh, tama ako. Why were you against it? Walang due process. Exactly what the Supreme Court said. Can you explain to us why you said Tapos ngayon, you sabihin niya, were not for the impeachment? Ano yung due process na hindi nila sinabi nga sinunod? ng Supreme Court. Biro mo yun? Wala man committee, it did not even pass. There was no Committee on Justice, did not even meet. Nagpirmahan lang sila. Ano yun? Ano yung pirmahan nyo dun? Tapos yung nagpirmahan daw kayo mga congressman, may ano daw kayo, may balato or exchange in yung hundreds of millions of ayuda there. Kung hindi pa naman kayo mga corrupt. Tapos sasabihin nyo si Sara, ganyan, magnanakaw, mas malaki kayong magnanakaw eh. Kasi dati akong commission on audit na commissioner. Sa akin yung confidential fund na 125 million ng Office of the President, kung mali ang pag-liquidate niya, COA will determine that. And that has a process. It's part of due process. So yung mga Mary Grace Piatos, Kayo, yung gusto mga yan, nyo agad, di ba? impeach nyo as betrayal of public trust. Kayo lang nag-i-interpret yan. Oh, worse. Wala pang committee, walang committee, procedure, Rules daw wala, nila yun. Rules Nila she was yun, not di ba? even given a copy of the petition. It's exactly what the Supreme Court said. Tapos sabihin nila, DDS daw ako. Kayo. Tingnan nyo lahat ng kampanya ni Lenny. Sinong party list nominee nandun sa stage? Iba ko lang? Tanga kayo eh. Gusto nyo talaga, gusto nyo lang manalo yung party list nyo, kaya ginanon-ganon nyo ako. Pero sabi At nila, I'm very independent. I'm very independent. Kaya, sa sinasabi ko sa inyo, hindi ako pinaupo ni Romualdez. Pues, I was saved. Sabi nga namin ng mga P3 board, we were blessed. Ako. because if you had been allowed to sit what? You would Dalawa be lang ang able to mangyayari. speak out like Number this? 1, maaga ko pa siyang binulgar. Or number 2, baka nagkautang na loob pa ako sa kanya. Napaupuin mo How? lang ako, sa iyo kami, ganyan. Kaya ako, ang P3PWD, representative ang zero kickback. Kasi hindi pinaupo ni Romualdez. This is a race for the 2028 presidential elections and a preparation for how they will mangle again the 2026 budget. Options. Ano po yung parang nakikita niyo po parang insight niyo po dito regarding po sa mga pangyayari po? Unang-una, ang tagal ng reaksyon ng Pangulo nung sinasabihan siya na binababoy yung budget natin. Nagsabi na ako noong 2024 at alam na niya
na merong gano'n na nangyari sa Department of Education. At sigurado ako, hindi lang yan sa Department of Education at sa Department of Public Works and Highways. Nandyan din yan ang corruption sa iba pang mga departments. Pero parang bang noon ay wala siyang naririnig. Tapos kailangan pa na malubog yung ating mga kababayan sa baha at kailangan pa na mahirapan or pahirapan yung ating mga kababayan bago siya nagsalita. Nung nagsalita na siya, ay wala man din siyang aksyon. Puro lang salita. At ngayon, ang ginagawa nila, merong investigasyon, gusto naman nila gawin, ang investigasyon ay kontrolado nila. Merong ginawang komisyon, bakit pa tayo gagawa ng komisyon? Alam na natin, nakikita natin sa budget kung paano chinap-chap yung budget para mabigyan ng pondo ang flood control at napakadaling i-check kung nasaan o kung wala bang flood control projects na ginawa. Ang susunod ay yung kanilang para bang wala silang pakialam na isa sa mga tinuturo na nagnakaw ng pera o kumuha o nag-chop-chop ng budget ay si Congressman Zaldico. At ngayon, si Congressman Zaldico sinasabing wala na dito sa Pilipinas at sinasabi nilang nandoon sa United States of America. At sumunod pa yung pagpaparesign kuno kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang pumalit naman ay sino ang pumili? Sila lang din, yung grupo lang din ni Speaker Martin Romualdez ang pumili ng pumalit na Speaker of the House of Representatives. Sinasabihan ko kayong lahat, mga kababayan, ito ay race o kung sa'yo race, ganit sa Tagalog? Karera. This is a race for the 2028 presidential elections and a preparation for how they will mangle again the 2026 budget of the country. So yan yung pinagtutuunan nila ng pansin ngayon. Yan lang yun, wala nang iba. Yung 2026, hatian ng 2026 budget at yung paano sila mapapanatili sa pwesto pagdating ng presidential election sa 2028. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028.